Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen. Buhay na buhay ang Diyos sa ating lahat. Sa ating pagpupuri sa Kanya, tayo ay nagagalak sa atin ang Panginoon. Meron po bang bago? Taas nga po ng kamay yung mga kapatid natin bago. Ayan. Andito so na. Palakpakan nga po natin yung mga kapatid natin bago. Binabati ko po kayo at sa panawagan ng Ama, kayo ay tumugon, nakadako kayo sa dakong ito. Maraming salamat po. Sa umaga pong ito, natawag po ako na magbabahagi. Bigyan mo muna po natin ng yung may birthday po. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na Edith upang magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating kapatid. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga kapatid kong choir at sa mga kapatid kong alagad at sa ating Panginoon at sa Apo kong Ching. Sabi ko po, mamaya pa ako pupuntang mga 2 para tapos na po ang sharing. Subalit sabi nga po, kalooban na ang Ama ang maganap, hindi ang kalooban ng tao. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat inakay po niya ako sa dakong banal na ito. Na kung paano nga po kung ako'y natungo sa dakong ito, dito ko po nadama na may Diyos na buhay. At dito ko din po napagnilaya nang madako ako sa dakong ito, na kung paano nga po pala sa pulong ako ay bata pa na talaga pong ginagabayan niya ako. At kung paano din po napagnilayan ko na kung tunay na hindi niya ako ginagabayan, baka po hindi ko na kaya ang lahat. Sapagkat bata pa po ako, talagang malapit na po ako sa Diyos. Sapagkat kami nga po ay isang mahirap lang. Ang tatay ko po ay isang magsasaka. Na kung paano nga po ang aming kinabubuhay ay ang pagsasaka niya at ang pagtatanim nila ng nanay ko ng gulay. Kaya sa murang edad ko po noon, katulong na po talaga nila ako sa hanap buhay. Hindi ko po naranasan yung katulad ng ibang bata na yung paglalaro bilang yung mga kabataan, hindi ko din po yung naranasan. Sapagkat ang laging nasa isip ko po noon, makatulong ako sa magulang ko. Kaya kung paano nga po lahat po ng hanap buhay ng kanilang ginagawa, katulong ako. Kung ano po yung pagka po magpapasok ang ganon, ang hanap buhay po ng mga magulang ko noon, dito po sa bukid, yung pangingilaw po ng palaka, saka po itinitinda. Kaya bata pa po ako noon, katulong na nila ako sa madaling araw hanggang sa dumayo po akong manahi sa San Rafael. Na kung paano nga po tinutulungan ko sila na dati po kasi ang mga magulang, ang katuwiran nila dati, ang lalaki lang daw po ang dapat makatapos dahil magdadala daw po ng pamilya. Kaya hindi po ako nakapag-aral. Tinutulungan ko po silang mapag-aralin yung kuya ko. Subalit sa kaparaanan niya po ng Panginoon, bata din po ako nung nag-asawa, 19 lang po ako noon. Na kung paano din po yung
sinuot kong buhay noon. Pag po napagninilayan ko yon, naiisip ko rin po na parang, bakit ko nga ba nakaya ang lahat? Subalit, talaga nga po palang ako'y kanyang ginagabayan, na kung paano nga po nung 1996, nang ako po ay magkaroon ng karamdaman, na ako po ay maakay sa dakong ito'y 2007 pa. Kaya ilang taon din po yung nagdaan na talagang pabalik-balik ako sa doktor. At nang ako po ay matungo sa dakong ito, tunay nga po nung araw na yun na ipinagkaloob niya sa akin ng kagalingan. At nadama ko siya sa dakong ito. At buhat po nung ako'y matungo sa dakong ito at nakilala ko siya, papurit pasasalamat po talaga dahil isa ako sa nahirang niya at napili sa dakong ito, na kung paano nga po nung ako ay kanyang hirangin, na nung una pong ako ay kanyang sabihan na ako'y maglilingkod, na kung paano nga po hindi ako nakasagot ng tuwiran, sapagkat natatakot po ako maglingkod. Dahil ang naging katanungan ko po sa isip ko, marami po ako nakikita na malapit sa Panginoon. Subalit, bakit nakikita ko po silang nahihirapan? Kaya natatakot po akong maglingkod, parang ayaw ko pong maglingkod dahil baka po maranasan ko, ganun po yung nasa isip ko noon. Subalit isang araw, pinakita po niya sa akin na yung mga nakikita ko na malapit sa Panginoon at naglilingkod sa simbahan. Pinakita po niya sa akin ang ugali nila nung pinuntahan po ako sa bahay. Na minsan isang araw na hindi ko inaasahan, sila po ay natungo sa aming tahanan. At kung paano nga po nakilala ko sila, na ganun pala, kaya ang naging sagot po sa kaisipan ko noon, kaya naman pala ganun sila. Dahil yung ugali po nila na mapanghamak ng kapwa at mapaghatol bagamat di nila kilala. Kaya buhat po nung ipinakita sa akin ng Panginoon na ganun, parang nabuo na po sa sarili ko na tanggapin ang maglingkod sa Diyos. Kaya kung paano nga po tinanong ako ng Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, na kaya ko nga daw po bang maglingkod. Ang naisagot ko po noon, kakayanin ko po dahil hindi naman po ako makasagot na tuwira na kaya ko dahil kumbaga nga po may pag-aalilangan ako na baka hindi ko makaya ang inyaatas niya. Subalit sa kalooban niya at sa gabay ng kanyang Espiritu, magpa 5 years na po akong naglilingkod sa kanya at lahat ng pagsubok o pagdalisay na dumating sa buhay ko ay napagtagumpayan ko. Na kung paano nga po nung unang taon na ako ay maglingkod, na ang unang-una nga pong humahadlang sa paglilingkod ko ay aking kabiyak ng puso. Subalit pinagsikapan ko pong ito ay ilaban. Kaya papuri at papuri ang pinahatid ko sa Ama, na ngayon po ay bali 6 years na po akong nagbe-birthday dito, magpa 5 years po akong naglilingkod. Kaya papuri at pasalamat po sa Panginoon sa gabay at patnubay niya, hanggang ngayon po ay naglilingkod pa rin ako. Salamat po. Salamat, mahal ng kapatid, sa iyong paglilingkod, kung paano mo nga isinasadsad ang bawat araw, sa gabay at patnubay niya, ikaw ay nakatutungo sa dakong ito. Tinatawagan ko po ang aking kapatid na alagad na may anniversary ngayon, 5 taon, ang aking kapatid na Chris.
Palakpakan nga po natin ang ating kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa Ama sa ikalimang taon kong paglilingkod sa Kanya na patuloy niya akong ginagabayan sa araw-araw. Salamat po sa Ama dahil sa bawat pagdalisay niya sa akin, mga pagsubok na binibigay, ay patuloy kong napapagtagumpayan at patuloy akong kumakapit sa Kanya. Alam ko pong hindi ako marunong umawi, pero ito lang pong iaalay ko sa Kanya ng buong puso. Nawa po'y gabayan po niya ako sa aking pag-awit. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Ay, salamat po sa Ama. Nagpapasalamat po ako sa Ama dahil hinaplos niya po yung mga magulang ko dahil wala po silang hinahanap sa akin kundi makapaglingkod ako at pinahintulutan po nila ng Ama na kahit hindi man sila pumupunta dito, batid ko po na hinaplos ang puso niya at kalooban na ibinigay nila ako dito. Wala silang may hiling pa kundi kung anong gusto ko na maging maligaya ako, masaya na po sila. Yun lang po, magandang umaga po. Ayan po. Yung ating pong kapatid na yan, taga Batangas po siya. Kung paano niya isinuko ang kanyang sarili sa Panginoon upang makatugon siya sa kanyang panawagan. Ganon din kung yung una naman pong kapatid kong nagbahagi, dati siyang mananahi, isinuko rin niya ang kanyang hanap buhay upang makatugon sa panawagan ng Diyos. Ang bawat isa po sa amin lahat na naririto na naglilingkod ay mayroong kanya-kanyang isinuko sa Diyos. Sapagkat nakadama nga po kami ng kung paano siya kumilos sa buhay namin, sa bawat araw, at yung kanyang panawagan, sa una nga po ikaw ay
katulad ko din, bakit ako? Ganun po. Kaya ko ba to? Ganun po yung mga tanong ko nung unang ako'y tawagan ng Diyos. Subalit, papuri, pasasalamat sa Ama, sa bawat gabay at patnubay niya, kami po ay nakasasadsad, nakatutungo sa dahong ito. Buhay po ba ang Diyos? Ayan. Pag po sinabi ko na, handa ka na ba? Ang isasagot niyo po ay, magbago ka na. Dito po, sasabihin dito, pag sinabi ko po dito sa gawin na to na, handa ka na ba? Sasagot po kayo, magbago ka na. Po ba? Para po, bawal po ang matulog. Handa na po ba kayo? Amen. O, dito po, sasabihin po natin sa kanila na, handa na ba kayo? O, 1, 2, 3, game. Ulitin po natin, bigyan naman po natin ng buhay. O, handa na ba kayo? Sabay-sabay po tayo. Magbago ka na. Tayo po. Nasagot naman po tayo na magbago na. O, sagot po Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. Lagay nyo naman po ng buhay para po mamaya naman po uli para medyo ma-relax po. Bawasan yung ating antok. Tatawag po ako na isang magbabahagi kung paano sa pagdako, sa pagtungo nila sa dahong ito, kung ano na yung natanggap nila na biyaya sa kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Hindi ko po siya kilala pero lalapitan ko na lang po. Eto po, nanay, maaari po ba kayo? Hindi po, gagabayan po kayo ng divine. Tara, Nay. Tara po. Hindi pa daw po siya handang magpasalamat sa Diyos. Maaari po bang may mag-volunteer? Ayun, palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid. Magandang umaga po sa ating mahal na Panginoon at sa ating mahal na Mama Mary. Share ko lang po sa inyo kung paano po ako nakadampi po dito sa Dambana. Ako po kasi ay nagkaroon po ng sakit na depression. Hindi po ako nakakatulog. Paano na po to, mga 4 times na po nangyari. Pero nung pong una po nangyari sa akin to, saka pangalawa, pangatlo, doktor po ang hinahanap ko. Pero sabi ko po, ba't po kaya ganun? Pabalik-balik po ang dumarating sa akin na to. Ano po kaya ako ang kulang? Siguro po, ito nga po ang kasagutan. Noong po Sabado, dahil po sa hindi po ako nakakatulog, narindi po ako, nag-iba po ang pakiramdam ko. Naganap po ako ng doktor. Tapos, dinala po ako ng San Fernando nung mga kapatid ko. Pagdating ko po doon, yung doktor na dating tumitingin po sa akin, wala, nag-acton po siya, nagbakasyon. Tapos po, naisip po namin dito po sa Baliwag, baka po may doktor na makapagpapagaling po sa akin. Tapos po, sabi nung kapatid ko, magtanong tayo, wala tayong alam dyan eh. Tapos pumunta po kami dito, kay Wewe, yung po pamangkin ko. Tapos sabi niya sa akin, Diyos ko, sabi niya, walang yan, sabi niya. Sa'yo lang nga na makagamot yan, sabi sa akin. Tinatawanan pa ako. Kaya sabi ko, ibang-iba na ipakiramdam ko, sabi ko. Para na ako, hindi ko alam kung mamamatay ako, sasabog ang ulo ko, sabi ko. Hindi ko, ano ko noon, 2 bagay lang ang pupuntahan ko sa araw na yon. Kung di po ako mamamatay, mababaliw po ako. Dahil po sa nararamdaman ko. Kaya tapos po, sabi po sa akin ni Wewen, huwag ka munang pumunta sa doktor, sabi niya. Punta ka muna dyan kay nanay, kay nanay Conching. Subukan mo, sabi niya, wala namang mawawala sa'yo. Kaya po yun po, pumunta po kami dito, kahit po masama po yung pakiramdam ko. Alam niyo po bang, nakatuntun pa lang po ako dyan,
parang nag-iba na po yung pakiramdam ko. Gumaan po ang pakiramdam ko. Kaya inisip ko, Diyos ko, siguro nga dito ang kagalingan ko. Kaya nga po yun, nakinig po ako sa ano po ni Nanay Conching. Doon po ako nagliwanag sa aking isipan na Diyos ko, kulang pa pala ang aking pananampalataya sa iyo. Kaya binigyan mo ako ng pagsubok. Kaya Diyos ko, sabi ko, maraming salamat at binigyan mo ng liwanag ang aking isipan. Na siguro nga po, kulang pa ang pananalig ko sa Diyos, kaya binigyan niya po ako ng pagsubok. Kaya minamahal ko pong mga kapatid, kahit po tayo may karamdaman, walang karamdaman, dumulog po tayo sa Diyos, huwag po tayong bibitiw sa Kanya. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon, alam ko pong hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo po ba ako yung susuko na, pero eto pa rin po ako lumalaban. Di pa po gaano ako nakaka-recover, pero patuloy po akong nananalig sa Diyos na hindi po niya ako pababayaan. At hindi na po ako magpapagamot. Sabi ko, Diyos ko, sa doktor, gamot lang, iinom ka pa, tapos magagastos ka pa. Dito, sumasampalataya ka na sa Diyos, naglilingkod ka na, makakatanggap ka pa ng bahagyang spiritual. Kaya, inahayag ko po sa inyo, mga kapatid, kahit wala po tayong karamdaman, ang ano po natin, ang sarili po natin ibigay po natin sa ating mahal na Panginoon. At maraming salamat po, mahal na Panginoon, at binigyan niya po ako ng kaliwanagan. At dito ko po nakamtan na kulang pa po pala ang aking pananampalataya. Siguro po, dapat ko pa po dagdagan. Yun lamang po at maraming salamat po kay mahal na Panginoon. Maraming salamat po. Pagtungtong pa lang po niya sa dahon, karamdam na siya ng ginhawa. Di po ba buhay ang Diyos? Amen po ba? Ganyan pong kumilos ang Ama sa bawat karamdaman. Malis man tayo ng bahay, may karamdaman, uuwi tayong may ngiti sapagkat nakatanggap na po tayo ng kagalingan sa Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang Diyos. Tatawag po uli ako na isa pang magbabahagi. Meron po bang gusto mag-volunteer? Ay, si Nanay po. Palakpakan po natin si Nanay. Magandang umaga po. Ako po yung nagpapasalamat kay Apo Kunching. Unang-una po sa Panginoon, sumunod po si Apong Kunching. Pangatlo po ang kanyang kagawan. Ako po ay nagpapasalamat, lalo na po kay Kuya Apyong. Siya po ang nagdala sa akin dito para ako ay gumaling. Kaya po ako ay nagpapasalamat. Ngayon po, nung nakararaang taon, ako po ay naglingkod dito merong 1 buwan hanggang sa ako ay nayari sa Banyusan. 3 araw pa lang po, umunot ang aking likod. Pero po, ang aking paa, hindi pa po naalis ang pagkamanhin. Ang hirap po, kinuha ko ng mga anak ko, dinala ko sa kanila. Kaya po ako, nung matapos na yun, nauwi po ako sa mga anak ko. Ngayon po, kumilot ang aking paa. Dinala po ako sa Makabali. Makalawa po akong dalhin doon. Ang sabi po ng doktor, pa-x-ray ako at baka naipita ng ugat ang aking balakang. Nung ma-x-ray na po ako, sabi po ng doktor, hindi nanay, rayuma yan. Ang sabi ko po sa mga anak ko, uuwi na ako sa bahay pare, babalik uli ako kay Apo Kunching. Ngayon, como dumating po yung aking isang apo, nag-aaral ng 3rd year, hindi po ako makapunta na nag-iisa rito. Pumunta po ako doon sa kay Kuya Apyong, nagbakasyon naman daw po sa kanyang mga anak, kaya po ako hindi agad nabalik. Nung po ako'y dumating na yun, nilipat po ako ng aking pamangkin.
Ang sabi po sa akin, meron siyang mediko sa Bustos na napakahusay. Kung po hindi araw-araw pupunta ron, ang sabi ko po sa kanya, sa kagustuhan kong gumaling, samahan mo ako. Ngayon, sinamahan naman po ako. Ang nangyari po sa akin, kung hindi po ako makapunta rito agad ng nag-iisa at hindi ako makalakad, ang sabi po sa akin ng mediko roon, yun daw pong kumikirot sa aking hita at hanggang paa, ako raw po pinaglalaruan. Ang sabi ko, hindi ako kinukulam. Hindi, sabi ko. Yun daw pong kumikirot na yun, pinakakain nung naglalaro sa akin, yung lamad ko pinakakain sa hayop. Doon po ako nawala ng Ngayon, kung mahina po ang tenga ko, ang sabi ko rin sa aking pamangkin, pakinggan mo, hindi ko naiintindihan ang ibang sinasabi. Yun po pala, ang sabi po, hindi ko naman sinabi sa akin ng pamangkin ko, siya may gagamitin tao na para humagod sa akin, para umalis yung naglalaro sa akin. Ngayon hindi ko po alam yung ganon. Tinawagan ko po pag-uwi ko yung 2 kong anak na babae. Ang sabi ko, samahan ninyo ko. Ngayon po, ang sabi ng anak kong isa, kung principal, nanay, sa linggo tayo pumunta doon dahil ako'y maraming trabaho. May pasok ako. Dumating po linggo, nagpunta kami doon. Pagdating po namin, ang sabi sa akin, teka, tatawagan ko muna yung hahagod sa'yo. Pero ako ang principal, siya lang ang gaganap. Ang ginawa po, tumawag. Tiga saan naman po kaya hahagod kay nanay. Ang sabi po nung mediko, tiga paligi. Ngayon, sandali lang nakarating doon. Nung makita nung anak ko, kumukilala nung anak ko, asawa pala ng pamangkin ko. Ang sabi nung anak ko, sino kasama mo? Yun saan? Andun sa labas. Ang ginawa nung anak ko, pinuntahan. Nung malaon, pumasok. Nagmano sa akin, hindi ko nakausap. Umalis na. Yun po ang karanasan ko na hindi ko malilimutan sa pagpapagamot ko, sa kagustuhan kong gumaling. Dito rin ako kay Apo Kunsing. Pag ako may pagkakataon talaga po hindi ako bumabalda pumupunta. Kaya lang po mabalda pag ako kinuha ng mga anak ko. Kaya po ako, ang sinasabi ko, kay Apo Kunsing ako guminhawa. Doon sa likod kong baluktot, naunat ako 3 araw lang. Kaya lang po, masama po yung nagsisinungaling. Yung aking paa, manhid pa. Kaya po ako, sa awa ng Diyos ay sinabi ko sa Panginoon Diyos na ako'y babalik sa iyong Panginoon. Kay Apo Kunsing, marami pong salamat. Pero ngayon nauunat na. Kaya lang yung pa ako manhin. Kumikirot. Kaya sabi sa akin niya, nung si Ate Maria, babanyusan kita uli nanay. Maraming. Palakpakan nga po natin si nanay. Sa kanyang karamdaman, ang pagtungo niya rito, siya daw po'y nakayuko. Subalit ngayon, nakadiretso na. Buhay po ba ang Diyos? Ayan. Bibigay ko po sa inyo ang aking kapatid na alagad. Ang lahat po ay inaanyayahan na tumayo.